Hi guys! Welcome back to my channel. This is Randy with a double E. At itutuloy natin ang part 2 ng ating segment na Ask Randy. So we have here the previews kung ano ang nangyari nung double E. And for today's video, magkakaroon tayo ng panibagong segment which is we called it Ask Randy. Okay, so para sa ating today's topic, it is all about love. So wag na nating panagadin, let's continue. And this is the part 2 of Ask Randy. Okay, next question. Nasasaktan din ba yung mga taong nangiiwan? Oh my God. Nasasaktan din daw ba yung mga taong nangiiwan? Etong tanong na to kung literal ko siyang sasagutin. Oo. Nasasaktan din sila. Tao sila eh. Diba? Lahat naman ng tao nasasaktan. Iniwanan ka man, or naiwan ka, o iniwan ka. Yung tao na yun nasasaktan pa din. Diba? We're just only human. Diba? Pero, if the question is, nasasaktan din ba yung mga taong mas piniling iwan ka? Yan. For me, yes. Pwede kasing may dahilan or valid naman yung reason bakit ka iniwan. Pero kung yung person na nang iwan sa'yo is kasi meron ng iba, meron ng kapalit, syempre hindi masasaktan yun. Kasi, kumbaga, meron ng iba eh. Pero kung valid naman yung reason kung bakit ka iniwan, masakit. Ako, nagkaroon ako ng ganyang experience. I need to let that person go. Kasi yung relationship namin, hindi na siya healthy for me. Kasi ako sa relationship, naniniwala ako na meron dapat exclusivity. Kailangan ikaw para sa akin, ako para sa iyo. Which is, dumating kami dun sa punto na siya para sa akin, pero ako hindi. Kailangan ako para sa lahat. Nakukuha nyo? Na parang, iba yung, ang gana ng fetish. Sorry. Pero ganun, yung parang, ibinubugaw niya pa ako, or pangit ng term, or mas preferred niya na bukod sa kanya, meron akong iba. Sometimes siya pa yung naghahanap ng tao na ano mo yun? Ewan ko, babaliw yata yun. So yun, mas pinili ko siyang i-let go. Kahit masakit para sa akin, kasi mahal ko siya eh. Minahal ko yung tao na yun. It's just that hindi na healthy yung nangyayari para sa akin. Mamaya, di ba? Kung ano pa yung mangyari sa akin. Di ba? Mahirap na. Kung kani-kanina niya. Di ba? Nagugulat na lang ako. May gathering sa bahay. Kasi pinapakilala niya ako. Tapos ang sama pang minsan. Di ba? Hindi niya ako pinapakilala ang partner niya. So, mas pinili ko na i-let go yung tao na yun. At syempre, nasaktan ako kahit iniwan ko siya. Kahit labag sa loob ko, niiwan siya. Ang sakit para sa akin. It's just that I need to let that person go. Kaya huwag kayo minsan maging judgmental kapag iniwan kayo. Kailangan manghingi lang kayo ng valid reason. Bakit kailangan nyo? Bakit kailangan mong pang-iwan? Hindi naman lahat ng nangiiwan masama ang intensyon. Hindi lahat naman ng nangiiwan hindi valid ang reason. Kailangan mas ipaliwanag or mas ipaintindi lang niya or nung tao na yon. Diba? Bakit mo ko iiwan? Anong dahilan? May nagawa ba akong mali? May hindi ka ba nagustuhan? Diba? Napag-uusapin yan. When it comes to relationship, when it comes to love, when it comes
sa mga ganyang bagay, communication is the thing na kailangan maging constant. Mag-usap kayo. Pag-usapan nyo, heart to heart, talk kayo. Para mas maintindihan nyo yung isa't isa. Next, what level of cheating and ang pwede mong patawarin? Ang daming tanong na nakaka-relate ako, nakakainis. Randy, ginusto mo yan, di ba? Okay. So, kung di lang talaga gusto ng may subscriber lang talaga na nag-request. Ayoko talaga ng usaping puso. Medyo melodramatic kasi. Noon na. Pero pag ganito, yung parang kailangan ko magbigay ng advice. Siyempre, para makuha ko yung best advice, kailangan i-recall ko eh. Natatawa ko na naiinis. Okay. So, yung level ng cheating na pwede mong patawarin, nangyari lang kasi sa akin to. Hindi lang isang beses, 2 beses. Yung unang beses, pinatawad ko. Mahilig kasi siya sa party. Ayun. Nagkaroon siya ng third party. Pero sobrang mahal ko yun. Nauto ako ni ni Popoy tsaka ni Bashay na merong second chance. Pero naniniwala naman ako, lahat naman ng tao deserve nila ng second chance. So, binigyan ko ng second chance. Kaso, hindi pa rin nagbago. Ayun, nilet go ko na lang. Yun yung dapat mo na na tingnan. Then, diba? Kasi, kung may mga bagay, kasi ako naniniwala ako, para magstay kayo ng matagal, you need to work. The both of you. Kaya nga siya relationship, dalawa kayo eh. Hindi pwedeng ikaw lang yung lumalaban sa relasyon ninyo, kasi kung isa lang yung lalaban, wala. Tatagilin. Hindi talaga kayo magtatagal. Diba? Pero ikaw sa sarili mo, ako kasi, yun, kaya ko hanggang third party. Na-try ko na napatawad ko. Nabigyan ko ng second chance. Pero siguro kung ang level ng pag-cheat sa'yo is totally hindi naman accidentally, nakabuntes, nagkaroon ng dinadalang tao, di ba? Yung partner mo, or nagkaroon siya ng ibang relasyon din during your relationship na buntes niya. Siguro yun, baka, hindi ko alam. Depende kasi sa tao eh. Kung hanggang saan mo kayang patawarin, hanggang saan yung pagmamahal mo. Kasi meron ako makakilala na nagkaroon ng third party. Yan nga ako, isa na ako dun. Nagkaroon ng third party yung ex ko. Pero pinatawad ko. Pero hindi ako kilala, may anak na sila. Nagkaroon ng third party. Pero pinatawad pa rin for the sake of the children. Depende sa sitwasyon. Depende sa'yo. Kasi ang pagpapatawad naman, guys, bago mo magawa yan, you need to accept. You need to accept the fact that your partner did a mistake. Kailangan mong tanggapin yun nagkamali siya. At kailangan mong i-embrace yun. Pero kung hindi mo kayang tanggapin yung bagay na nagawa niya sa'yo, siguro dun siya matatapos. Siguro hanggang dun lang yung limit mo Nasa tao to kung hanggang saan yung level ng kasalanan niya yung kaya mong pagpatawa. Pero pagdating kasi sa love is very powerful. Sometimes kahit sobrang foul na yung nagawa ng tao sa'yo, but because of love, kaya mong patawarin. Ikaw, hanggang saan mo kaya patawarin? Ako hanggang second chance. Diba? Pag inulit, talo-talo na. Diba?
Next question. Ito, would you still be able to love someone after they've been unfaithful? Parang siyang related to, no? Relate. Yung sa isa naman, hanggang saan? Yung kayong muna. Ito naman, kaya mo pa rin bang mahalin yung tao na yon kahit naging unfaithful siya sa'yo? Oo. Once na kasi na-accept mo nga, di ba, sa katulad na nabanggit ko kanina, once na na-embrace mo, natanggap mo na nagkamali siya, mamahalin at mamahalin mo pa rin siya. It is possible. That's the power of love. Next, ito naman, kung so yung kanina, pagpapatawad, okay, ito naman, moving forward tayo, usapang moving on. So ito, possible ba na mag-heal ka from the past relationship kung nagmamahal ka na rin at the same time? Parang negative yung dating sa akin, Depende sa tao naman na tatanggap ng tanong. Pero sa akin parang para maka-move forward ako, diba? Parang merong ibang tao na nandyan, parang naging panakipagtas. Huwag naman sana. Parang ganun siya, parang, di ba? Sometimes, may mga taong ganun na pinipili nila or nakakahanap sila ng mga taong makakasama or makakausap nila and then napafall sila. Pero sa akin kasi, no, walang masama. That is possible. Yun nga lang, kailangan alam nung tao, napaliwanag mo na doon sa tao na, halimbawa, galing ka lang sa breakup, diba? Paliwanag mo, usapin mo na, ayoko maging panakbutas ka or whatsoever. Pero if that person is willing to be with you, to be beside you, habang nag-heal ka, hindi siya masama. Or okay lang siya. Diba? Pero, kung hindi mo ipapaliwanag doon sa tao, kung ano yung pinagdaanan mo, pangit kasi, parang ang dadating, naging panakitbutas lang siya. Mahirap yung ganun, at masakit yung ganun na parang, gumamit ka na nga, para maka-move on ka, or ginamit mo na, tapos ending, hindi ka naman na-fall. Yun yung mahirap. Mas maganda, umpisa pa lang, open ka sa kanya, alam nung tao, na you are in a process of healing. Na masama yan kasi mapapol ka or minamahal mo siya or minahal mo na siya. Okay lang. Basta alam niya. Ipaalam niya lang. Next. Best way of moving on or moving forward. Ayan. So ito, ang question lang dito, best way of moving on. Nilagyan ko lang ng moving forward. Hindi kasi ako naniniwala sa salitang move on. Naniniwala ako sa salitang move forward or moving forward. Ang move on kasi, totally, you're going to left behind what's your past. Kung ano yung nakaraan mo. Mag-move on ka, move. Diba? Talagang kakalimutan mo kung ano nangyari sa'yo. Eh, hindi naman diba? Wala namang ganun eh. May mga maliban na lang kung nagka-amnesia ka. Hindi mo talaga maaalala kung ano yung mga nakaraan. So, for me the best way, ito na lang the right question is, best way of moving forward. Kasi pag nag-move forward ka, you will going to move forward, bring those memories, bring those experiences. Dala mo sila. Pero, ang babaunin mo, yung magagandang alaala, yung mga natutunan mo. Yun sa akin. Kaya ako, kapag sinasabi sa akin na nakapag-move on, hindi ako nakapag-move on, naka-move forward na ako. Diba? Napatawad ko na yung tao, natanggap ko na yung nangyari. Tapos, binaon ko yung learning. Yun ang kailangan mo. Pero yung, ano ba yung tamang dapat or bagay na dapat gawin para maka-move forward ka? For me, feel it. may pa ganun pa.
ano, ramdamin mo yung sakit, yung pain. Ako kasi, nung nag-move forward ako, umiyak talaga ako. Straight, 2 araw, walang tulog, walang kain. Talagang sinasakta ko yung sarili ko pa. May papatugtog pa ako ng mga music na basta makapagbagbag, tama ba? Yung mga song na senti song, yung talagang makagulugol ako. Ganon. Talagang binungus ko siya. 2 days straight. Dito na yun. Dito na. Dito sa bahay. Dito sa kwarto ko na to. Kaya ako nakakapagsalita lang itong 4 na sulok ng kwarto ko. Dahil ko kwento sa inyo. Okay. Once na kasi may iyak mo yan eh. Mawala na yung patak. Kahit isang patak, mawala na yan. Ibig sabihin, andun ka na sa part na ina-accept mo na yun. Kaya yun kasi yung kailangan mo eh. You need to accept na wala nang kayo. You need to accept na tapos na kayo. Na hanggang dun na lang yung mga good memories ninyo together. Na natuldukan na lang hanggang dun. May mga bagay kasi tayo na hindi natin pwedeng ipilit. But instead, we need to move forward and to bring all the memories and to bring all the learnings to move forward. Para yung mga bagay na natutunan mo, di ba, makasalubong mo uli siya to your journey. Di ba? Alam mo na yung gagawin mo. You just need to accept. You just need to accept the fact na wala lang kayo. That's it. Tanggapin mo lang yung katotohanan. Diba? And then divert. Once na na-accept mo na, yan, divert mo na yung utak mo or yung sarili mo sa ibang bagay. Diba? Para makapag-move forward ka. Hindi mo pwedeng mag-stop ka na lang, tumigil na yung mundo mo hanggang doon. Hindi pwedeng ganun. Kailangan right after mong pakamukmuk, magwalwal, diba? Maglasing. Diba? Ako nung nagmumove, hindi ako parang ilang beses, parang hindi naman ako lagi. Parang may mga times lang na talagang uminom talaga ako. Dalawang beses nangyari sa akin yun. Yung unang beses na nagmahal ako ng sobra. Yun yung first love ko. 1 taon. Tapos yung yung latest. Ilang years na ba akong single. Pero hindi porket single ako, hindi pa ako naka-move forward. It's just that, na lang ngayon. Siguro mas nagiging hindi naman pihikan. Ano ba tamang term? Siguro mas nagiging mas picky. Hindi naman picky. Parang gano'n din maselan. Hindi eh. Parang mas nagiging lang, sigurista. Oo. Ay, na lang basta pumasok sa isang relationship na parang wala namang kasiguraduhan. And now, we are down to our last question. Okay, so for our last question, our question is, paano mo masasabing naka-move on ka na or naka-move forward ka na? Paano nga ba? For me, para masabi ko na naka-move or naka-move forward ka na, once that you can already tell your story, from what happened from your past, and hindi ka na masyadong affected, you already laughed on it, and pag nakasalubong mo siguro or once na magkita kayo, mag-cross ulit yung landas ninyo, yung parang pag nakita mo siya, parang nakilala mo lang siya, gano'n, parang acquaintance na wala ng pain, tanggap mo buong buo. Siguro that's the time that you can say that you've already moved forward.
Yun naman kasi dapat once na nag-move forward ka, acceptance lang. You just need to accept the fact na talagang wala lang kayo. Ayun, siguro, and yun siguro yung mga maibibigay ko, no, ng mga advices based from what I've experienced from my past, and also all the learnings na nadala ko noon hanggang sa bitbit ko siya hanggang ngayon, natutunan ko na actually, no, when it comes to love, napakasarap magmahal. Once na madapa ka, okay lang yan. It is part of love. Nandun talaga yung pain. Kaakibat yan eh. Pero wag kang mapapagod. Wag kang mapapagod magmahal. Because that is the only gift na ibinigay ni Lord sa atin na napaka-sobrang ganda, napakasarap sa pakiramdam. Everyone is deserved to love and be loved. Hindi man like for an example in an intimate way, pero the people around you, the Lord is there. God loves you so much. Kaya wag kayong mapapagod ng mahal. Okay? And that's it, guys, para sa ating segment, Ask Randy. So I hope that you will able to enjoy and to learn something. Ulitin ko lang, no, just only a disclaimer, I am not a love guru, I am not a love expert. Lahat lang ng sinabi ko or nabanggit ko dito sa vlog natin na to is just based from what I've experienced. It is just only based doon din sa mga experience ng mga friends ko, mga kakilala ko. So doon ko lang siya kinuha. Hindi po ako love expert. So disclaimer lang po. Okay, hindi po ako nagmamarunong. Tao lang din ako, nagkakamali, nasasaktan. Okay. So, lahat lang po yun. Ayan. So, yun, once again, guys, I hope na na-enjoy ninyo. But if you still want na magkaroon pa rin tayo ng another topic para sa segment natin na Ask Randy, just comment below. So, I'm going to post once again on my social media accounts. Sa Facebook account ko. Doon ako nag-ask ng mga question. So, just kindly, don't forget pala, no, to add me doon sa aking mga social media accounts. For my Instagram, it's Randy918. Twitter, Randy Tolentino, RAND, Tolentino. And then, on my Facebook account, it's Randy, RAN, space DEE. So, yan po. Sana follow nyo ako sa aking mga social media accounts. And don't forget, guys, to subscribe, to like, to share, to comment, and also hit the tiny notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Once again, guys, thank you very much. At sa susunod muli nating vlog, sana makita-kita tayo ulit. Thank you, and to God be the glory. Bye!